Po, mga kapatid. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay dumalangin muna sa ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating aralin sa umagang ito, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Sama-sama tayo, mga kapatid. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Mahal na Panginoon, maraming salamat o Diyos. Hallelujah. Sa gintong pagkakataon, pinagkalumos sa amin ng banal na kami po'y nariritong muli, O Diyos, sa iyong paanan upang aming kang pasalamatan, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong kagandahang loob. Dakilang Diyos, hallelujah, dakilang pag-ibig mo sa amin. Mahal na Panginoon, salamat sa malayang paglilingkod. Salamat, O Diyos, mahal na Panginoon, sa aming mga magulang sa iyo, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, na siyang nagsakripisyo ang banal, O Diyos, na nalangin, nag-ayuno ang banal bago namin makamtan ang mga pagpapalang ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Mahal na Panginoon, O Diyos, sa bawat ito ng gawain mo ang banal. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagkakamalit, pagkukulang, O Diyos, hallelujah. Ang mabanalanggisan mo, O Diyos, ang iyong mga salita, sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Buksan mo pang-unawa ng aming mga kababayan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo aming mga kapatiran, O Lord God, in the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness in hindrances, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, mga kapatid. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal ko, bago pong lahat, ay nais kong ipaabot ang aking pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa umagang ito, I give double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord, mga mahal, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga kapatid ko, bagaman na mga mahal na sa piling sila ng ating dakilang Diyos, subalit hindi natin malilimutan sila. Amen. Mga mahal, kanon din ang ating beloved assistant pastor. Mga mahal, kanon din ang pagbati ko po, mga mahal, ay pinapaabot ko rin sa the whole Almeda family. Purihin ang mahal na Panginoon. At ganon din po sa lahat ng aking mga kamanggagaw at mga ngaral. Mga mahal, sa lahat ng ating mga minamahal at ginikilo ng mga kababayan, mga kapatid ko, maging mga baguhan at datihan, mga kapatid, sa umagang ito. Purihin ang dakilang Diyos. Mga minamahal, ihanda natin ang ating mga Biblia, ng ating mga notebook, mga minamahal ko, at ating pong talakayin, mga kapatid, dito pong Mark chapter 3, verse 1, mga minamahal. Tayo po ay magbabasa ng hanggang verse 6, mga kapatid ko. Amen. Praise God. And he entered again into the synagogue, and there was a man there which had a withered hand. And they watched him whether he would heal him on the Sabbath day, that they might accuse him. And he said unto the man which had the withered hand, stand forth. And he said unto them, is it lawful to do good on the Sabbath days, or to do evil? To save life, or to kill? But they held their peace. Verse 5, and when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he said unto the man, stretch forth thine hand. And he stretched it out, and his hand was restored whole as the other. And the Pharisees went forth and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. Amen. Tagalog, mga minamahal. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at dooy may isang lalaki na tuyo ang kaniyang kamay. At siya'y inabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. At sinabi niya sa kanila, katuwirang baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama? Magligtas ng isang buhay o pumatay, datapwat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso. At sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iunat niya, at gumaling ang kaniyang kamay.
At nagsilabas ang mga Pariseo at pagdakay nakapagsanggunian sa mga Herodano laban sa kaniya kung paanong siya'y maipupuksa nila. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Hanguin po natin ang ating pong title dito po sa verse 5. When he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of the heart. Title natin, minamahal, hardness of heart. Katigasan ng puso, mga kapatid. Lahat muna magsabing, praise the Lord, mga minamahal ko. Palakpakan natin ang masigla ng ating dakilang Diyos sa buhay. Say, praise the Lord, mga kapatid. Amen, amen, hallelujah. Mga mahal, nasa huling party na po tayo ng ating balalagawain sa umagang ito. At samahan niyo po ako, mga kapatid ko, sa ating pong pag-aaral. Amen po. Huwag na nawa tayong makaidlip. Amen. Praise God. Nakita natin, mga mahal, sa story, dito sa Mark chapter 3, mga mahal natin nabasa, kung paanong kalabanin po ng mga religious leaders ang ating pinakamamahal na Panginoon nang siya po ay walang ibang ginawa siya mahal kundi magpatawad ng mga kasalanan, nang siya po'y kumakain mga minamahal sa dulang ng mga makasalanan, at ang mga apostol ay kumakain mga minamahal sa araw ng Sabat. Ano man po ang gawin ng dakilang Diyos, mga minamahal, binabantayan po siya ng kanyang mga kritiko. Lahat magsabing amen. Ang sabi nga ng Bible, ang trabaho, ang ginagawa ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, nung nasa lupa siya. Sabi ng 61 verse 1 ng Isaiah, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek, and He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive, and the opening of the prison to them that are bound. Lahat ng ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon ay binabantayan po, mga minamahal, ng mga gustong magpahamak sa Kanya para masira siya sa mga tao at para mapahamak siya. Lahat magsabing amen. At nakita natin sa talatang ito, mga minamahal, wala siyang ginawa kundi mangaral ng kaligtasan. Amen. Siya po ay magpagaling ng mga bagbag na puso, sabi ng Biblia. Palayain niya yung mga alipin sa kasalanan upang aliwin, mga mahal, ang mga tumatangis, sabi ng ating nabasa. Sa kabila po ng lahat ng yan, na natiling matigas yung kanilang mga puso. Lahat magsabing amen. At sa lahat po, mga minamahal ko, lahat po ng ginawa niyang yon, mga minamahal, sa paningin ng mga religious leaders, mga kapatid, na natili siyang masama. Mga minamahal, na natili siyang makasalanan sa kanilang mata, sa kanilang harapan. So nakita natin ang reaksyon ng ating dakilang Diyos sa mga taong matitigas ang puso. Lahat magsabing amen. Ang reaksyon ng ating dakilang Diyos sa matitigas ang puso, galit ang Diyos. Galit ang dakilang Diyos sa mga taong pinapatigas nila yung kanilang mga puso, mga minamahal. Hallelujah. And when He had looked round about on them with anger, sabi rito, being grieved for the hardness of their heart, sabi ng Mark chapter 3, verse 5. So mga anak ng Diyos, mag-ingat po tayong lahat. Lahat magsabing amen. Mag-ingat po tayong lahat. Pag-aralan nating maigi, pag-aralan nating palagi. Basahin natin, mga minamahal, i-check po natin yung ating mga puso. Araw-araw, mga minamahal ko, lalo sa panahon ng walang gawain. Mga minamahal, dahil kung hindi natin babantayan yung ating mga puso, titigas po ito. At ito po ay magiging manhid, mga minamahal, hindi natin alam. Na kahit nasaksihan po natin yung mga milagro dito sa church ng mahal na Panginoon, mawawalan po, mga minamahal, ng saysay yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Na akala po natin, mga minamahal, may kaligtasan pa rin tayo kasi dumadalo tayo, sumasamba tayo, nagbibigay tayo, nag-aalay tayo ng mga awitin sa pulpit. Yun pala, mga minamahal, wala na tayong aasahang langit. Amen? Once na tumigas ang ating mga puso, mga minamahal, mahirap na po, mga kapatid ko, yung kaligtasan dyan.
Tingnan niyo yung Matthew chapter 13 verse 15, mga kapatid. For this people's heart has become callous. Callous, ibig sabihin, may kalyo ang ating mga puso. They hardly hear with their ears, and they had closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their heart, and turn, and I would heal them. Tingnan niyo po ito sa Tagalog, mga kapatid. Matthew chapter 13, verse 15. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 15. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mga karnig ng kanilang mga tainga. Ang kanilang pinikit ang kanilang mga mata, baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at muling mangagbalik loob at sila'y aking pagalingin. Amen. Hallelujah. Ang mga taong ito, sabi ng talatang nabasa natin, mga mahal, nagkaroon sila ng mga manhid na, kalyo na yung kanilang mga puso, mga kapatid ko. Hindi na sila makaunawa kahit naririnig po nila. Kahit nakikita nila, mga mahal, hindi nila mamamalas. Kahit naririnig nila, mga kapatid, hindi nila maunawaan, mga minamahal ko. Mahirap po yun kapag yun po ang dumating sa mga mananampalataya sa ating panahon. Ang puso, mga minamahal, sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, mga minamahal, ingatan daw natin. Ingatan ng puso sapagkat ito po'y dinadaluyan ng buhay. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sabi po ng talatang ito, chapter 4, verse 23 ng Proverb, mga kapatid ko. So sa mga anak ng Diyos, mga minamahal, lahat naman tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Walang hindi pinagpala dito. Kasi kung hindi tayo pinagpala dito, hindi tayo tatagal dito. Amen ba? Kaya tayo dumadalo, kaya tayo sumasamba, mga minamahal, kahit malayo yung ating mga bahay, mga kapatid, kahit wala tayong pamasahe, mga minamahal, dumadalo tayo dahil pinagpala na talaga tayo dito. Tapos na, pinagpala na tayo. 2 blessing yung natanggap natin, 3 blessing yung natanggap natin sa mahal na Panginoon. Unang-una yung conversion natin, mga minamahal. Binago ng dakilang Diyos yung direksyon ng ating mga buhay. Mula sa makasalanang buhay, dinala tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa pagbabagong buhay. Yung bagong daan, mga kapatid, na inilaan ng dakilang Diyos. Pangalawa pong pagpapala sa atin, yung bodily healing, mga minamahal. Yung binago ng dakilang Diyos, yung puso natin. Mula sa pusong bato, mga minamahal, pinalitan ng dakilang Diyos ng pusong laman. Amen. Ngayon, malilinis yung ating mga puso, mga minamahal ko. Bantayan po natin yan sapagkat ang dyablo po ay gumagala, siya po'y, mga minamahal, sumisila, mga kapatid. Siya po'y naghahanap ng mga Kristiyanong, mga minamahal, hindi ipinagtatrabaho ang kaligtasan, mga kapatid. Ang layunin ng dyablo ay muling pagmatigasin o mahal ang ating mga puso. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal. New health in God, mga kapatid. Dati bulok yung mga katawan natin sa ating pong mga sakit karamdaman. Pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Pinalusog ng dakilang Diyos. Pangatlong pagpapala niya sa atin, yung abundant blessings, mga minamahal. Material, financial, physical, higit sa spiritual. Amen po ba, mga kapatid? Kaya yung Deuteronomy chapter 8, mga minamahal, verse 2, ito pong sabi ng Bible, all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Mga minamahal. Mag-overtake ang pagpapala. Tingnan natin sa Tagalog. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 2. At inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa inyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kaniyang gumambaba ka. 28. Chapter 28, verse 2. Dito po sa aklat ng Deuteronomio,
Kapitulo 28, versikulo 2. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Lahat ng pagpapalang ito, mga minamahal, ay darating sa iyo, sabi ng banal na kasulatan. Nangyari na pong yan lahat sa atin, mga kapatid. Yan po'y laging ipinapangaral ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeda. Kapag tayo sumunod, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, mag-overtake ang pagpapala sa atin. Kahit ayaw mo, habulin ka ng pagpapala. Amen po ba? All these blessings shall come on thee and overtake thee kung ating daw pakikinggan ang kanyang mga salita, mga inmahal. So tatlong bagay din po, mga kapatid ko, nag-fail po yung mga tao sa Old Testament. Mga kapatid, tatlong bagay ang hindi nagawa ng tao sa panahon ng Old Testament, mga inmahal, at sa New Testament. Yung kanilang mga paningin, mga minamahal, hindi nila pinansin yung mga gawang makapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Naging ingratitude sila. Hindi sila naging mapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung kanilang pandinig, mga minamahal, hindi nila pinakinggan yung mga panawagan ng dakilang Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. At yung kanilang mga puso, mga mahal, hindi umunawa, mga kapatid ko. Hindi umunawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi nila ginamit ang puso nila para unawain po kung ano ang kalooban ng dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, ang naging resulta, hardness of heart. Nakikinig po ba kayo? Yung hardness of heart, pag nagkaroon ka nito sa iyong puso, ang hardness of heart kasi, nawala na ng sensitivity yan, mga kapatid. Manhid na. Wala nang pakiramdam. So paano mo malalaman na ang Kristiyano po, meron na siyang hardness of heart, mga kapatid? Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Paano mo malalaman? Kapag kumokontra na yung kanyang isip sa Word of God, sa church na ito. Meron na siyang hardness of heart. Matigas na yung puso niya kapag yung mind niya, mga minamahal, kinokontra na yung katuruan ng ating banal na iglesia, mga kapatid. Kapag matigas na yung ulo niya. Ayan. Ang Kristiyano po ngayon, na kapag may matigas na ulo, mga minamahal, matigas na po yung puso niyan. Ayaw na pong magpasakop, mga minamahal, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi na siya sumusunod. Wala nang makapagturo sa kanya. Mga mahal, matigas na ang ulo niyan. At ang taong may hardness of heart, wala pong kahalagahan, walang kabuluhan ang lahat ng parte ng gawain ng dakilang Diyos para sa Kanya. Hindi po mahalaga sa Kanya yung paglilingkod sa dakilang Diyos. Dumalo o hindi, mahal, wala sa Kanya. Nakikinig po ba kayo? Purihin ang dakilang Diyos. Lahat muna magsabing praise the Lord, mga kapatid. Alam ng dakilang Diyos ang kondisyon ng ating mga puso. Alam niyo ba, mga mahal, na yung ating mga mata, yung ating mga tenga, yung ating bibig, at yung ating isip, mga minamahal ko, connected lahat yan sa heart? Amen? Connected lahat yan sa heart. Una, mga minamahal, yung ating mga mata, kung anong makita nito, mga kapatid, papasok sa ating mga puso, sa ating isip, papasok sa ating puso, at kung ano raw ang laman ng ating puso, siyang lumalabas sa ating bibig. Kaya sinabi mismo ng ating pinakamamahal na Panginoon, na may mga taong matitigas talagang puso, mga mahal. Ayaw makinig. Ayaw tumingin sa mga ginawa ng dakilang Diyos. At ayaw unawain, mga mahal, kung ano po yung nais ng dakilang Diyos sa Kanya. Kaya dito po sa Matthew chapter 13, verse 15, na nabasa natin kanina, mga mahal, meron tayong part dito. Nakikiusap ang dakilang Diyos sa atin dito sa talatang ito. Ang sabi rito, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, mahirap na mga karinig ang kanilang mga tenga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tenga at mga kaunawat ng kanilang puso at muling manumbalik
magbalik loob, at sila'y aking pagagalingin. Amen. Si praise the Lord, mga kapatid. Nasusubaybayan niyo ba ang ating pag-aaral? Amen. Alam niyo mga pasensya na kayo sapagkat mga kapatid ko, ang way ng aking pong pangangaral, mga mahal, ay Christian living lagi. Mga mahal, paano tayo lalakad sa harap ng mahal na Panginoon, mga mahal, ng maayos sa araw-araw. Amen. Kaya, Bible study lagi ang style ng inyong kabalingkod. Amen po ba? Say praise the Lord, mga kapatid. Maliban sa mga krusada, mga minamahal ho. Mga minamahal. So, paano mo raw malalaman, mga minamahal, pangalawa, paano mo malalaman na may hardness of heart ang Kristiyano, mga kapatid ko? Mahirap pong mga minamahal makarinig yung kanilang mga tenga. Sabi ng talatang ito, kanilang pinipikit yung kanilang mga mata at mahirap na makaunawa ang kanilang puso, mga kapatid. Pero alam nyo kung atin pong pakikinggan, may mahal ang bulong ng Holy Spirit sa atin. Ang bulong ng Holy Spirit sa atin, mga minamahal, anak, pagagalingin kita, buksan mo lang ang mata mo. Buksan mo lang ang pangunawa mo. Amen ba? I will heal your sickness, my son. Amen? I will heal your problems. Amen? I will heal your troubles. Pagagalingin ko ang inyong sakit. Sakit saan? Lahat ng bagay, lahat ng parte ng katawan natin. Sakit sa physical, sakit ng problema. Amen? Sakit ng kabalisahan. Say praise the Lord. Ito lamang ang gagawin natin, mga kapatid ko, para mapagaling tayo. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified, sabi rito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Amen. Christ liveth in me, mga mahal. Hallelujah. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Tingnan natin yung mga mahal, yung sinabi rito, nevertheless I live, sabi rito, yet not I, but Christ liveth in me. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Lahat magsabing amen? Mga minamahal, sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20, ye are bought with a price. Binili na tayo sa halaga, mga minamahal. Amen. Hindi na natin pag-aari ang mga katawan natin. Lahat magsabing praise the Lord. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Siya na po ang may-ari nito. Kaya makikita mo, mga minamahal, yung mga Kristiyanong tama yung kanilang paglilingkod. Yung mga Kristiyanong may malambot na puso na palaging sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Kahit yung Word of God, kahit meron niyang two-edged sword, mga minamahal, nakikinig sila. Tumatanggap sila ng turo, tumatanggap sila ng pagtutuwid. Yan ang Kristiyanong merong malambot na puso. Yung may timtiman, mga minamahal na puso, mga kapatid ko. Nakikinig yung mga yan. Tumatanggap yan, nagpapaturo yan, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Kaya tingnan nyo, mga minamahal, ang 2 Timothy chapter 4, verse 2 hanggang 4, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog. 2 Timothy muna tayo, chapter 4, verse 2 hanggang 4. Saklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 2 hanggang 4. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral,
kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. May mga tao, mga kapatid, na sa una maningas, mainit ang paglilingkod sa dakilang Diyos. Iniibig talaga nila ang mahal na Panginoon. Iniibig nila ang kaligtasan nila. Pero sabi ng Bible, mga minamahal, may mga Kristiyanong darating ang panahon, darating ang araw, malalaglag sila sa pananampalataya. Tatalikod sila sa pananampalataya. Say amen? Sapagkat hindi raw nila, mga kapatid ko, matitiis yung katotohanan ng aral. Magsasawa sila dito, mga kapatid ko. Amen. Alam nyo, kapag tayo po'y naglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, huwag kang magbigay ng panahon na 50% lang. Kung bibigay mo ang buhay mo, 50% lang, mga mahal, huwag ka nang maglingkod. Kung ibibigay mo ang panahon mo, ang buhay mo, 80% lang, mga mahal, huwag na, mga kapatid. Dahil hindi ka tatagal eh. Hindi ka tatagal. Hindi tayo tatagal. Mga mahal. Sabi ng Bible, mga kapatid, sa pangangaral talaga ng salita ng Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Bible, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. For the time will come, sabi rito ng verse 3, when they will not endure sound doctrine, but according to their own desire, because they have itching ears, sabi rito. Magkakaroon sila ng katinantenga sa katotohanan. Ayaw na nilang makinig, mga minamahal, ng katotohanan. They will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth, sabi rito, and be turned aside to fables, mga kapatid. Doon tayo mag-iingat, mga mahal. Sapagkat, ang sabi nga ng ating beloved Annalisa, Tet, mga mahal, darating ang panahon talaga, maraming malalaglag sa pananampalataya. Maraming mawawala sa pananampalataya. Kaya para hindi tayo, mga mahal, maging isa sa mga ito, mga kapatid, mga minamahal ko, tayo po ay iwasan natin, mga mahal, yung magkaroon tayo ng hardness of heart. Iwasan natin, mga mahal, na tanggihan natin, mga kapatid ko, yung utos. Kinakailangan pagka ikay naglingkod sa dakilang Diyos, wala pong resistance. Lahat magsabing amen. Walang kontra. Hindi tayo dapat kumukontra, mga mahal. At alam nyo ba, mga kapatid ko, nagsisimula ang rebellion kung saan? Sa isip. Amen ba? Mga mahal, nandito tayo, mga kapatid, sama-sama, pero yung isip natin, mga kapatid, mas matalino ako dito. Mas marunong ako dito. Ayan, mga mahal. Delikado na po yun. Amen ba? Opo, mas matalino kayo sa amin. Mas mataas ang pinag-aralan nyo kaysa sa amin. Pero tinawag kami ng dakilang Diyos para mangaral ang Ebanghelyo. Amen. Ang dakilang Diyos kasama namin, mga inumahal. Praise the Lord. Nilalangisan ng dakilang Diyos ang pangangaral namin, sapagkat nasa likuran namin ang propeta ng Diyos na nananalangin sa amin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. So mga kapatid, isa pang mga minamahal na napansin ko, dito po sa John chapter 2, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ay pumasok sa templo at nakita niya yung templo. Imbis na bahay panalanginan, mga minamahal, nag-business, mga kapatid, yung mga taong nasa loob. Ginawa ng dakilang Diyos, kumuha siya ng lubid at pinagkahampas niya, mga minamahal, ang mga nagninegosyo sa loob ng church. John chapter 2, verse 13 to 16, mga kapatid. Nasabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, nung pinaghahampas niya, mga kapatid, ang galit ng mahal na Panginoon, ang sabi niya, mga minamahal ko, sa verse 16, mga kapatid, verse 15, ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupat, gayon din ang mga baka, at binubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang,
At sa nangagbibili ng mga kalapati, sinabi niya, alisin niyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Ano ba ang meaning, mga minamahal ng mga talatang ito? Anong ibig sabihin nun? Una po, ayaw ng dakilang Diyos na magulo ang gawain niya. Amen po. Ayaw po ng dakilang Diyos, mga minamahal, nagkakawatak-watak ang kaisipan ng mananampalataya. Gusto ng mahal na Panginoon, isa lang ang ating pong layunin sa buhay, sa loob ng church, to glorify God. Amen? Praise the Lord. Ayaw ng dakilang Diyos na may ibang transaksyon sa loob ng bahay-sambahan. Ayaw ng dakilang Diyos, mga mahal, na ibabaling po natin ang isip natin kung sa ibang bagay, liban sa pagsamba. Gusto po niya, mga mahal, siya lang ang pinag-uusapan natin. Yan ang ibig sabihin nun. Amen po ba? Praise the Lord. Mga mahal. Hallelujah. Ito ingatan natin, mga kapatid. Sapagkat, mga mahal, kahit chosen na tayo, kahit na, mga mahal, proven na po, mga kapatid, na tayo po ay tagalangit na, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kahit meron na tayong Holy Spirit, napupuspos tayo ng Holy Spirit, mga mahal. Pero tingnan natin ang talatang ito. Matthew chapter 8, verse 11 to 12, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang 12. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silangan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman, sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Ito po, mga mahal, nandito tayo sa 12. But the children of the kingdom, tayo po yun shall be cast out into outer darkness. Verse 11 tayo. And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Ito po, mga mahal, yung mga saved na. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Mga minamahal, may chance pa na yung mga ligtas na, mga kapatid, kung hindi mag-iingat, mga minamahal, kung hindi natin susundin, mga kapatid ko, ng 100% ang sinasabi, tinuturo ng banal na kasulatan, mga minamahal, matutulad tayo dito. Yung mga chosen na po, mga kapatid, may chance pa na sila po'y itapon sa kadiliman, mga minamahal. Amen ba? Yun po yung mga warning sa mga mananampalataya. May iwan po yung mga Kristiyanong hindi nila kayang tumanggap ng aral ng dakilang Diyos. Hindi nila kayang tumanggap ng pagtutuwid, mga mahal, mula sa banal na kasulatan, mga kapatid. Alam nyo, hindi tinitinan ng dakilang Diyos yung dami ng crowd. Hindi po tinitinan ng dakilang Diyos yan. Ang tinitinan ng dakilang Diyos, mga mahal, ay yung meron tayong malinis na puso na nagwa-worship sa Kanya. Amen ba? Kaya kahit mga minamahal ko, ilan tayo dito sa Alas Asin, mga kapatid. Kapag nagkaisa tayo ng pagsamba, mga mahal, ng ating kaisipan at puso, nararamdaman natin bumababa ang presensya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sinasamahan tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Kapag nag-move ang Holy Spirit, mga mahal, ibig sabihin, natutuwa ang dakilang Diyos sa ginagawa natin. Amen? Natutuwa ang dakilang Diyos sa ating pagsamba. Kaya sikapin ang mga anak ng Diyos sa ating pagsamba, mga minamahal ko, maging seryoso ang bawat sa atin, mga kapatid. Sikapin natin, mga minamahal, madama yung kanyang matamis na presensya. Amen po. So hubarin natin, mga mahal, yung ating dating pagkatao. Hubarin natin yung pride. Hubarin natin, mga mahal, kung sino tayo sa mundo, mga kapatid. Tayo po'y makipag-ugnay sa mahal na Panginoon, mga mahal, sa tuwing ating pananambahan. Mga mahal, na walang-wala tayo. Alam ng dakilang Diyos yung laman ng ating mga puso. Nakikita ng mahal na Panginoon yung kaibuturan ng ating mga puso. Wala tayong maitatago sa Kanya, mga kapatid. Amen. At ang Kanyang kinalulugdan, mga minamahal, yung nagsusumamong puso. Yung nagmamakawang puso sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah.
Yung mga taong matitigas ang puso, mga minamahal, para hindi natin matularan ito mga kapatid ko, yung mga taong matitigas ang puso, nakita mo na ang milagro ng dakilang Diyos dito. Narinig mo na yung mga kababalaghan na ginawa ng dakilang Diyos dito sa gawain natin. Yung cancer gumaling, yung tumor gumaling, yung pilay pinalakad ng mahal na Panginoon sa ating mga krusada, yung bulag mga minamahal dumilat mga kapatid ko. Narinig mo na yung word of God mga minamahal ko dito. Pero binabaliwala mo lang mga minamahal. Hindi ka naniniwala. Hindi ka nagpapahalaga sa kaligtasan mo mga minamahal. Sa kabila nung nakita mo na yung lahat ng signs, wonders, and miracles, binabaliwala natin ang kaligtasan. Palamig-lamig pa rin may mahal sa paglilingkod, mga kapatid ko. Ano sabi ng Biblia? Hebrew chapter 2, verse 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? God also bearing them witness, both with signs and wonders and with diverse miracles and gift of the Holy Ghost according to His own will. Paano natin matakasan daw? How shall we escape, mga mahal? Ano yun? Saan tayo makatakas? Impyerno. Paano tayo makatakas sa impyerno kung pababayaan natin ang dakilang kaligtasan na binigay sa atin, mga mahal, ang prueba at ebidensya, mga kapatid ko. Signs, wonders, miracles daw, pinakita sa ating mga bata. Paano tayo makakatakas sa impyerno, sabi ron, mga minamahal, kung pababayaan natin ang dakilang kaligtasan, binigay ng dakilang Diyos sa atin ng libre. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya ang mga pinagaling dito, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, yung mga pinagpala ng dakilang Diyos, lalong lumalalim ang pag-ibig sa mahal na Panginoon ng mga yan. Amen po ba, mga kapatid? Mga mahal, asahan po natin yung ating paglalakbay na ito patungo sa langit sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal, hindi tayo laging lalakad sa rosas. Minsan lalakad tayo sa tinik. May sakripisyo, mga minamahal. Kapag gumawa ka sa gawain ng mahal na Panginoon, huwag ka nang mag-demand sa Diyos. Kapag gumawa ka sa gawain ng mahal na Panginoon, may mahal, huwag kang mag-demand sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. Sapat na yung kaligtasan. Si St. Paul, mga kapatid ko, nanalangin siya. May diferensya yung kanyang mata, mga minamahal. Ang sabi niya, mga kapatid, sa kanyang mga miyembro, kung maari, dukitin yung mata ninyo at ibigay sa akin, sabi niya. Sapagkat yun po yung tinik ng kanyang laman, mga minamahal. Tinik sa kanyang laman para hindi siya magmalaki, mga kapatid. Sapagkat napakasipag, mga minamahal, na apostol, si St. Paul, mga kapatid ko. Anong sabi ng banal na kasulatan? Mahal na nalangin siya. Mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. Walang Diyos na tumugon sa Kanya. Pangalawang mga minamahal na Kanyang panalangin, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. Walang Diyos na tumugon. Pangatlo na Kanyang panalangin, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. Tumugon ang dakilang Diyos. Ang sabi ng dakilang Diyos, Paul, my grace is sufficient for thee. Ang grasya ko, Paul, sapat na sa iyo. Amen? Praise the Lord! May kapansanan si Paul. Mga mahal, man of God si Paul, mga kapatid. Hallelujah. Marami siyang pinanalangin, mga minamahal. Marami siyang naitayong mga churches, mga kapatid ko. Amen. Siya po ang pinakamaraming sinulat sa banal na kasulatan, mga mahal, epistle ni Paul, mga kapatid. Konti lang ang sulat ni St. Peter. Konti lang ang sulat ni James. Mga mahal, konti lang mga minamahal ko ang sulat ng ibang mga apostol. Siya ang pinakamaraming sulat sa Bible. Kaya marami siyang nagawa sa Bible, mga mahal. Pero kahit marami kang nagawa, mga mahal, sa ating mahal na Panginoon pala, hindi lahat ng panalangin mo tinutugon ng Diyos. Amen. Yung sinabi ng banal na kasulatan, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. Sabi ng dakilang Diyos, Paul, ang grasya ko, sapat na sa iyo. Amen ba? Praise the Lord! Kaya ang Kristiyano hindi demanding. Sapat na yung may hangin tayong hinihigop sa ating mga ilong. Sapat na yung malusog ang ating pangangatawan. Amen? May mahal. Sapat na yung hindi kumakalamang sikmura natin, mga kapatid. Praise the Lord! May mahal. Payapang nagpupuri, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan, may mahal ang may malinis na puso. Amen ba?
Palakpakan natin ang malakas na dakilang Diyos natin, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pag ang anak ng Diyos, mga minamahal, tingnan nyo, pag malapit ng tumigas ang puso natin, marinig mo yung patotoo, mga minamahal, major testimony, pinagaling ng mahal na Panginoon sa cancer, mga minamahal, parang baliwala lang sa'yo. Hindi ka na namamangha, hindi ka na nagugulat. Hindi ka man lang pumapalakpak ng iyong kamay para palakpakan ang mahal na Panginoon. Hindi mo man lang maitaas ang kamay, may mahal para purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Ingat po tayo ron, may mahal. Ang diablo, mga kapatid, naghahasik siya sa ating puso, mga minamahal, para patigasin niya ito, mga kapatid. Patigasin niya ito. Amen ba? Pagdating ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dalawa yung dala niya. He will come with vengeance. And He will come to save you, to save us. May mahal. Amen. Darating ang mahal na Panginoon ang may paghihiganti, sabi ng Biblia. Darating naman ang mahal na Panginoon, may mahal, para iligtas, mga kapatid ko, ang lahat ng mga malilinis ang puso. Amen. Hindi sapat, mga mahal, yung malambot ang puso natin. Dapat matapang ka sa pananampalataya. Amen. Dapat hindi ka natatakot sa mga pagsubok. Dapat hindi ka natatakot harapin yung mga trials, yung mga pag-uusig, mga minamahal. Kaya para sa lahat ng mga malalambot ang puso, ito po yung mensahe ng dakilang Diyos sa atin. Isaiah chapter 35, verse 4, mga minamahal ko. Ihanda natin, mga kapatid, yung ating pong mga awit, mga minamahal, yung ating manunugtong. Isaiah chapter 35, verse 4. Sa aklat ni Isaias, Kapitulo 35, versikulo 4, inyong sabihin sa kanila na makatakuting puso, kayo yung mga pakatapang, huwag kayong mga takot. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may panghihiganti. May kagantihan sa inyong Diyos, siya ay paririto at ililigtas kayo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Be strong, sabi niya rito. Be strong. Say to those with fearful heart, be strong, do not fear, sabi niya rito. Your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. Mga mahal. Kung makikinig tayong mabuti, uunawain nating mainam, mga mahal, ang mga word of God, mga kapatid, na inihahasik ng dakilang Diyos sa ating mga puso. Ititingin natin yung ating mga mata sa ginawa ng ating mahal na Panginoon. Doon lang, huwag ka nang tumingin sa ibang buhay ng may buhay. Tingnan mo lang, minamahal, yung ginawa ng dakilang Diyos sa iyong buhay. Sabi ng pangako ng dakilang Diyos, He will come to save you. Amen? Praise the Lord. May kaligtasan dito, mga minamahal. Amen. May kaligtasan, may katiyakan, sigurado, mga minamahal. Ano pong dahilan kung bakit tayo mo, mga minamahal, ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Ang dahilan po ay gusto nating maluwalhati siya, pasalamatan siya. Naglilingkod tayo, mga minamahal, hindi para pagpalain pa, mga minamahal. Sapat na yung pagpapalang natanggap natin para ating pong maluwalhati siya. Kaya ang sikreto ng ating beloved pastor ay ganito. Mga minamahal, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon sa paglilingkod, nagbibilang na lang ng kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yun ang hindi ko makalimutan. Sabi ng beloved honorable pastor, ang sikreto para hindi ka manlamig, count your blessing, name them one by one. Amen. Habang nagpupuri ka, mga minamahal, may pagsubok ka ngayon, mga kapatid. Magpuri ka sa Kanya, mga minamahal, at isipin mo yung kabutihan niyang nagawa sa iyo. Bilangin mo yung mga pagpapalang niyang nagawa sa iyo. Yun ang hindi kayang burahin ng diablo. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal. Yun ang hindi kayang gibain ng diablo. At yun po yung ating kalakasan, mga kapatid. At mga minamahal, sabihin mo sa iyong puso, sa iyong labi, ang aking mahal na Panginoon, siya noon, siya ngayon, at siya magpakailanpaman. Hindi siya nagbabago. Amen ba? Eh magpatuloy kayo sa paglilingkod, mga mahal. Magpatuloy tayo sa paglilingkod, mga kapatid. Amen? Praise God. Magpakainit sa mahal na Panginoon, mga mahal. Magpakainit tayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Magpakasipag tayo sa pagpananalangin, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon sa inyong mga tahanan,
Bago kayo pumasok sa trabaho, may mahal, magpuri muna sa mahal na Panginoon. Kahit isang oras lang, mga kapatid. Hallelujah. Katulad ni Daniel, mga mahal. Si Daniel, mga kapatid ko, nag-uopisina siya. Siya po, mga mahal, ay nagtatrabaho, mga mahal, sa gobyerno, mga kapatid. Sa paggising sa umaga, pinupuri niya ang mahal na Panginoon. Mga mahal, pagdating sa kanyang opisina, mga kapatid, pagdating ng tanghali, umuwi muna siya, mga mahal, sa kanyang bahay para magpuri ulit sa mahal na Panginoon. Lunch break. Pagkatapos, mga minamahal, bago matulog, mga kapatid, nagpupuri ulit sa mahal na Panginoon. 3 times a day. Pag nagpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya ginawa ng dakilang Diyos, itinaas siya. Ginawa siyang top president, mga mahal, sa kanyang panahon. Siya po ang pinaka-leader, mga mahal, ng lahat ng mga leader. Amen ba? Si praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Naalala ko na ako'y naghahanap buhay. Naalala ko, mga mahal, ako'y baguhan pa, mga kapatid. Sa aking mesa, mga minamahal, may isang oras po na lunch break, mga kapatid ko. Pagdating po ng lunchtime, mga minamahal, yung 30 minutes, mga kapatid, lagi akong pumapasok sa dressing room. Pagdating ko sa dressing room, mga minamahal, tinataas ko ang kamay ko. 30 minutes, mga minamahal, ako po yung nakaluhod, nakataas ang kamay. Pinapasalamatan ko, mahal ang Panginoon, mga minamahal, inaawitan ko siya. Pagkatapos po ng 30 minutes na yon, paglabas ko, pag-upo ko sa aking mesa, mga mahal, 15 minutes naman akong magbabasa ng Bible. Yung natitirang 15 minutes, doon ako kakain ng lunch. Araw-araw yun, mga mahal, yun ang ginagawa ko, mga kapatid. Sa umaga, mga mahal, bago pumasok, magpupuri muna sa mahal na Panginoon. Sa tanghali, mga kapatid ko, yun ang ginagawa ko sa aking trabaho. Pagdating po ng gabi, mga mahal, pupurihin na naman ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya grabing pagpapala ng mahal na Panginoon pala kapag lagi kang nagpupuri sa Kanya. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid ko, magsumikap tayo, mga mahal. Kaligtasan mo yan, mga kapatid. Walang ibang makinabang yan, kundi ikaw. Amen ba? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos natin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung Tagalog, mga minamahal. Pusong dalisay, mga kapatid. Amen. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong itinitibok
parangalan, handog ko'y papupuri na sa'yo lamang, Jesus. Isang puso tapat at sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y na walang alinlangan. Isang puso itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri na sa'yo lamang. Isa pa ba? Pusong dalisan ang aking nais. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting. Makipag-usap ka sa mahal na Panginoon. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang puso tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y na walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang. May mahal. Last days na po tayo ngayon. Bago natin muling awitin ito, nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Hindi natin alam kung aabutin pa natin yung darating na Pasko. Ang sinasabi lang ng mahal na Panginoon sa atin, ingatan natin ang ating pananampalataya, ingatan natin yung mabuting budhi, yung mabuting puso, nang ito'y itakwil ng iba. Mga minamahal, napagpag sa pananampalataya sila, nawala sila sa pananampalataya. Ang sabi ng Bible, sa huling panahon, may mahal, magsisitalikod sa pananampalataya ang marami. Malalaglag sila sa kamay ng Diyos. May hikayat sila, may mahal, ng dyablo. Ang social media ngayon, mga kapatid, halos lahat na, may mahal, ay puro kalaswaan. Mga mahal, pati yung mga content na yan, mga kapatid, pati yung mga reels na yan, mga mahal, puro kalaswaan, mga kapatid ko, yung nakikita ng mga lalo kabataan. Kaya marami mga kabataan, 13 years old, mga mahal, nabubuntis. 12 anyos, mga mahal, ng gahasa. Totoo, sabi ng Biblia, sa Revelation 22:11, ang liko ay magpapakaliko pa, darating ang panahon. Ang marumi, magpapakarumi pa. Ang mga matwid, may mahal, magpapakamatwid pa. Mga malilinis ang puso, may mahal, magpapakainit pa sa mahal ng Panginoon. Ang mga banal, magpapakabanal pa. Iingatan natin, may mahal, yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod. Mga minamahal, magpatuloy tayo, mga kapatid. Ingatan mo ang iyong puso. Ingatan natin ang puso natin. Idalangin niyo ang mga manggagawa. Idalangin niyo ang mga mangangaral. Mga minamahal, ingatan, panghawakan kami ng mahal na Panginoon para patuloy kaming maggamit ng dakilang Diyos, mga mahal, upang magdala ng mga salita ng dakilang Diyos sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya habang inaawit natin ang awiting ito, mga minamahal, patuloy tayo, mga kapatid ko, magluwalhati sa ating mahal na Panginoon. O Diyos, bigyan mo ako ng malinis na puso, mahal na Panginoon. Hallelujah. Para maluwalhati kita, mahal na Panginoon, sa aking buhay.
pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang puso tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo na walang alinlangan. Isang puso itinitin mo na ika'y paratanan. Ano ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong itinitin mo na ika'y parangalan. At ako'y magpupuri na sa'yo lamang, Jesus. Isang puso tapat na sa'yo nagmamahal. Isang puso sa'yo na walang alinlangan. Isang puso itinitin mo na ika'y parangalan. At doon pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. At doon pagpupuri sa'yo lamang, Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Sa napakagandang salita ng ating pinakamahal na Panginoon, Christian living, tinuturuan po tayo ng ating dakilang Diyos upang tayo po'y maging ganap, hallelujah, karapat-dapat sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya sa ating panalangin, hallelujah, bago ingin po natin sa ating dakilang Diyos, bigyan po tayong pusong tapat, hallelujah. Tulad ng panalangin ni Haring David, anong sabi? Create us a clean heart, O God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tayo po yung manalangin. Tulad ng ating napakinggan, napagandang salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hayaan po natin na kumilos mabuti, free, hallelujah, walang resistance. Ang salita ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Dahil doon, hallelujah, tayo babaguhin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kailangan po natin na hayaan, hallelujah, na gumalaw, kumilos ang salita ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Huwag po natin ito, hayaan na ito po'y diktahan ng galit. Huwag hayaan na ating puso ay diktahan ng hallelujah, ng mga hinanakit, greedy, kung ano pa man, hallelujah, gawain ng makalaman, bagkos, hallelujah. Ang dikta ng Espiritu Santo, ngayaan po natin ang siyang kumilos sa ating mga puso. Tayo po'y magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang matigas na puso ay kaya po, hallelujah, babaguhin ng ating pinakamahal na Panginoon. Bigyang pusong laman, hallelujah, na nagmumula sa ating pinakamahal na Kristo. Tayo po'y magpapakumbaba sa ating pinakamahal na Panginoon. Lahat po tayo, hallelujah, ay humingi ng habag, hallelujah, hallelujah, sa ating dakilang Diyos. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihang pangalan niyo po, aming pinakamahal na Panginoong Kristo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga salita na ay napakinggan. Mahal na Panginoon, kami po'y dumadalangin sa iyo. Sa mga panalangin po ng Emerald Pastor Lisa Dalmida, dakilang Diyos, bigyan niyo ko kayong puso't nagmumula sa iyo. Pagkalob niyo po, mahal na Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo sa iyong puso, O God. Huwag niyo pong hayaan, ito po'y diktahan
ng lahat ng uri na gawa ng kaaway. Hallelujah. Gawaing makalaman, wag hintulot na kilang Diyos. Bagkus, hallelujah, let the peace of God rule our hearts, O God. Puso't kaisipan na nagmumula sa iyong mahal, Panginoon. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po kami, mahal, Panginoon, maging karapat-dapat sa iyong banal na kalooban. Ito po ay mong samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. At ating sawatain, lahat ng uri na gawa ng kaaway. Walang ginawa ang kaaway kundi tayo po'y linlangin. Walang gawa ang kaaway kundi tayo po ay upang gawing masama sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. At ito po ay ating sawatain lahat. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos. Nandito po kami, mahal na Panginoong Jesus, sa iyong mga pangailangan, sa mga panalangin po ng aming mahal galang pastor, Wildy Sadalmida, iyon at ipagpalang kamay, O God. At aming gagamitin ang iyong dakilang mga parehang pangalan, sa mga parehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway. Demonyo ng carnality, pride of life, vainglory, mga masamang ugali, hallelujah. Demons cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng karamdaman ni cancer, cast out in Jesus' name. Be blessed and be healed sa pangalan ni Jesus. Deceiving spirit, cast out in Jesus' name. Galit sa puso, cast out in Jesus' name. Greedy sa puso mo sa mga ugali, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone. All problems is over right now. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating papurihan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa pamamagitan nating pagsigaw. Hallelujah. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po. Brother Preacher